Ilang beses nang nagiging failure sa international scene ang Gilas Pilipinas, pero wala na sigurong mas nakakahiya nung tinambakan ng Gilas versus Serbia na nagyabang pa ang head coach ng Serbia at sinabing lack of quality. Pero kinarma ang head coach ng Serbia at napatalsik at kinuha naman kaagad ng China at napahiya na lang sila ng tinalo ng Gilas ang China ng 2 beses at pinutol ang kayabangan ng Serbian coach. Well, balikan natin ang Gilas versus China sa FIBA World Cup. Defense was really good for the Philippines. Alas goes to Kwame. Pino Kwame kicks it out. Brownie for 3. One another. Denied by Kwame. Brownie. No hesitation. Asking for instructions. He goes in. Alas for 3. Aguilar standing his ground playing excellent last. Spins. Off the third try for Gilas. Thompson. Gilas get another stop. It's fast inside. For 3. A lot of contact and tapping to CJ Perez. Controls, puts it up. Step back 3. Big one coming for Justin Browning in the finals. Alive. 3-pointer for the lead. There. And Gilas Pilipinas escapes. And they march on to the finals. At balitang NBA naman, Golden State Warriors starting 5, identity to emerge from competition. Si Golden State Warriors coach Steve Kerr ay bukas sa tanong kung sino-sino ang kanyang magiging bahagi sa kanilang starting lineup. Malinaw ang puwang sa posisyon ng shooting guard, isang tungkulin na dating ginampanan ni Klay Thompson. Ngunit meron ding iba pang mga pagkakataon. Sinabi ni Coach Steve Kerr na halos lahat ng posisyon malibang sa starting job ni Stephen Curry ay bukas para sa competition. Para ni Coach Steve Kerr ay may competition sa bawat posisyon. Well, hindi ito simple lang na sino ang magiging number 2, kung sino ang magiging number 5, sino ang number 4. Well, alam naman natin na si Stephen Curry ang number 1. Pero ano kaya ang tamang kombinasyon? Ang ganitong pananaw ay nagdadala ng excitement sa training camp ng Golden State Warriors dahil ang bawat manlalaro ay may pagkakataong ipakita ang kanilang galing at posibleng makakuha ng pwesto sa lineup. Ang pagbibigay diin ni Coach Steve Kerr sa competition ay makatutulong hindi lamang sa pagpili ng mga manlalaro, kundi pati na rin sa pagbuo ng kanilang identity. Searching for lineup combinations was a season-long struggle for Coach Steve Kerr and the Golden State Warriors in 2023-24 season. Gumamit ang Golden State ng 27 iba't ibang starting lineups at wala sa mga ito ang nagtagal ng higit sa ilang laro na sunod-sunod. Bahagi ng dahilan nito ay depende sa kung sino ang available. Ngunit higit sa lahat, dahil hindi naging cohesive ang koponan. Sa patuloy na pagbabago ng starting lineup, nahirapan din ang bench unit na makahanap ng pagkakaisa. Ayon kay Coach Steve Kerr, lahat ng ito ay magiging bahagi ng kanilang talakayan sa training camp. Nais ni Coach Steve Kerr na mapabuti ang kanilang cohesiveness at pagkakaunawaan para mas maging handa sila sa mga hamon sa darating na season. Ang pagbuo ng isang matibay na pundasyon at pagkakaintindihan sa pagitan ng mga manlalaro ay mahalaga para makamit ang tagumpay sa competition. Sa kanilang center position, ang laban ay magaganap sa pagitan ng veteranong si Kevin Looney at Trayce Jackson-Davis. Sa frontcourt, malamang na pananatilihin ni Draymond Green ang kanyang starting job, pero nakikita ni Coach Steve Kerr si Kyle Anderson bilang isang option para sa small ball 5. Magkokompetensya rin sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins para sa isa pang posisyon sa frontcourt. Matapos na mahirapan ang dalawa na magkasama sa court noong nakaraang season. Sa backcourt, magkakaroon ng competition sa pagitan ni Brandon Podziemski, Anthony Melton at Buddy Hield. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan at katangian
na nagbibigay daan para sa mas maraming pagpipilian sa sistema ng laro ng Golden State Warriors. Ang ganitong uri ng competition ay makatutulong hindi lamang sa pagpili ng tamang mga manlalaro, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng buong koponan. Tulad ng kanilang coach, itinuturo rin ni Stephen Curry ang hindi lamang tungkol sa kung sino ang magandang makapareha niya sa backcourt, kundi pati na rin kung sino ang makakapagbigay ng suporta sa ibang starters at makapagpapalakas sa second unit. Sa pagbuo ng mga lineup, binibigyang prioridad ng Golden State Warriors ang pagiging isang elite two-way team, katulad ng kanilang estilo nung sila ay nagwagi ng 2022 NBA Championship. Isa pang focus nila ay ang pagpapalakas ng kanilang shooting. Ayon kay Podziemski, nais niyang subukan ang 8 hanggang 10 3-pointers bawat laro. Habang tinukoy naman ni Coach Steve Kerr si Wiggins bilang isa sa mga posibleng pangalawang leading scorer ng koponan. Victor Wembanyama nagyabang sa kalaban. Si Wemby pa rin ang magiging frontliner ni Coach Greg Popovich sa San Antonio Spurs sa papasok na 2024-25 NBA season. Unanimous choice si Wemby bilang Rookie of the Year ng nakaraang season. Second siya sa Defensive Player of the Year voting. Hindi na masama para sa isang 20-year-old rookie. Nag-average ang 7'4" center mula France ng 21.4 points, 10.6 rebounds per game, tumira ng 32.5% sa tres, at pinakamatindi sa kanyang tricks ang average na 3.6 block shots a game. Nahubog din sa Wembanyama sa Paris Olympics, giniyahan ang France sa silver medal. Kinailangan lang ilabas ni Stephen Curry ang mahika sa dulo para talunin ng Team USA ang host sa gold medal game. I'm learning and I am worried for the opponent in a couple of years. Yan ang bantang sabi ni Vic Wembanyama. Everywhere, sagot niya nang tanungin kung tinutubok ba niya ang FIBA plays o sa NBA. Lalo pang aangas ang laro ng Frenchman dahil makakatambal niya sa San Antonio Spurs sa veteran Chris Paul, ang tinuturing na point guard ng liga. Hahanapin na lang ni si Patrice Wemby saan mang sulok ng court para batuhan ng bola at malamang ilista mo na pag bumitaw ito. Ipinagmayabang ng koponan ang must-see made for TikTok. How did he do that? Young highlight makers in the NBA ni Vic Wembanyama. Pero taliwas nito, ang koponan na pinangunahan ni Wembanyama ay isa sa mga pinakamahirap sa liga. Sa kabila ng walang katapusang supply ng mga eyebrow-raising exploits na Wemby, hindi nakayanan ng San Antonio Spurs na lampasan ang 22 na panalo sa ikalawang sunod-sunod na taon at nagtatag ng pangalawang pinakamasamang record sa Western Conference.